you're part of it. Yes. Do you intend to invoke that Rule 20? Hindi lamang ako, siguro lahat na kasapi ng local government subcommittee Yes. ay magro-rule 20. Kung magro-rule 20 kami isa-isa, Oo. aabot iyan baka hanggang 2,000. Question ko ho, is it true that President Estrada has instructed both Secretary Puno and requested from you to have a ceasefire? Natigilan na raw muna yung away. Oo, nakatanggap ako ng mensahe galing sa Tokyo. Hindi ko nakausap si Pangulong Estrada dahil masyadong hectic ang schedule niya. Kung hindi si Governor Inares na kasama ngayon ni Pangulo habang siya ay naglalakbay Is sa he a ibang good friend bansa. of yours? Magkaibigan kami. Si Governor Ito Iñárritu of, is it Antipolo? Rizal Province, Governor. yes. So, he asked you, on behalf of the President po? Oo. What did you tell him? Eh kako, una, ang first instinct ko ay natural, I resent it. Nagagalit ako dahil ang senador hindi under sa presidente. Ang senador under lamang sa mga kasamahan niya na 23 other senators. Kaya walang karapatan ang Pangulo na magsabi kung ano ang anong dapat gawin o hindi dapat gawin ng isang senador. Eh kanya hindi naman nag-uutos, nakikiusap lang. Iyon madali lang naman akong kausapin eh. Eh kako, anong pagkasabi niya? Kanya nakikiusap na para siyang Bisaya ang punto. Kaya, sige, pinagbigyan ko na kaagad. Okay, pero can we talk about the three major Sure, issues yeah, go first? ahead. Quickly lang ho, yung 200 million peso communications contract with Motorola na napunta daw sa mga kamag-anak niya. Hindi kasali iyon sa privilege speeches ko. Iyan ay ni-expose ng isang dyaryo. The Philippine Daily Inquirer, which they have subsequently sued already for That's libel. right. But that was not part of your No. expose. Nakisabay lang ang Inquirer sa'yo. That's right. Okay, second, the 3.6 billion peso contract on mandatory drug testing. Oo. 300 pesos daw per either PNP officer, patrol, lahat, ang dami nun talaga. So, they have to pay for it themselves? Unang-una, ito'y kapangyarihan ng ating Kongreso na mag-iral ng isang batas na mag-uutos ng ating mamamayan, lalong-lalo na pag pinapabayad ang mamamayan. Sa kasong ito, pinapabayad ng halagang 300 piso. Ngayon, ilan itong sakop nitong kanyang kontrata? Hindi naman siya senador o congressman na makakapairal siya ng batas. Kung hindi dinaan niya sa pamamagitan ng kontrata, kaya ang kauna-unahang tanong ay, maaari ba ang isang kalihim lamang ng gabinete na mag-utos siya ng mga 1 milyong tao na may gagawin? Hindi ba ito ay kapangyarihan lamang ng ating Kongreso na hindi maaari na gagampanan lamang ng isang ordinary cabinet member? Kailangan pagdebatihan ng gusto ito. So it might be unconstitutional because it violates separation of powers. Ikalawa, hindi ba meron tayong batas na hindi mo maaaring pilitin ng isang mamamayan na gumawa ng baka makakasama sa kanya sa isang kaso laban sa kanya? The privilege against self-incrimination, that might be violative. Pangatlo, 1 milyon ang sakop nito kasi kanya lahat na may-ari ng baril na kumukuha ng lisensya, lahat ng pulis, lahat ng security guard na nag-a-apply maging security guard, kailangan ay magpapatesting muna kayo ng iyong mga dugo sa isang laboratory at mabigyan kayo ng clearance bago kayo bibigyan nitong hinihingi ninyo. Ngayon, ilan ba lahat ang pulis sa buong bansa? 107,000. Ilan ba lahat ang licensed gun owners? Mga 640,000. Ilan ba lahat ang mga security guard? Mga 227,000. Wow. Kaya kung i-addition mo iyan, magiging 900 plus thousand. Sa round figures, magiging 1 milyon. 1 million times 300 pesos is 300 million. Pero nakalagay sa kontratang ito, ang clearance ay valid lamang sa loob ng 6 na buwan. Di ibig sabihin, 2 beses isang taon mo gagawin. So, 300 million times 2 times a year is 600 million pesos. At sabi pa ng kontrata, ito'y tatakbo sa loob ng 6 na taon. So, 600 million times 6 years is 3.6 billion pesos. Wow. Okay, at sa hirap ng buhay ngayon, kawawa naman sila. Because how much does a policeman earn? That's right. At hindi lamang iyon, bakit ibibigay sa iisang kumpanya lamang at Yes. hindi patanyag o kilala o malaking kumpanya kung hindi, kumpanyang hindi man lang natin naririnig? What about the Smith & Wesson handcuff issue naman Iba, ho? panibagong kontrata naman iyon. It's a different contract. That's and right. they were supposed to absorb the taxes. That's Tama right. mo ba yun? Tapos Tama ngayon, na-amendahan yung kontrata na sino nang magbabayad ng mga importation taxes na yon? Ang gobyerno na. Kasi Inalugi ho nag-umpisa- ang gobyerno. Oo, palaging lugi ang gobyerno dito. Ang una, 3.6 billion pesos. B, as in B. baboy talaga. Yes.
Tapos ito naman ay 15 million pesos na handcuffs na sabi ng PNP, gusto naming bumili ng mga posas. Sino ang magbibigay ng pinakababa na presyo at yan ang oorderan namin. Sabi nitong isa, ito, mababa ang presyo ko dahil pag bigay ko sa inyo ng posas at binayaran nyo, ako na ang magbayad ng custom